Good morning, everyone. I am blessed to have in front of you to share the Word of God that has prepared for us this morning. Nag-enjoy ba kayo sa presence ng Lord? Parang ako, gusto ko pa rin. Ang sarap po sa presensya ng Lord. No? Sige po, let's bow our heads in prayer. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat po sa inyong banal na presensya. Maraming salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatiran na naririto at sa mga kapatiran, Lord God, na nanonood online, on FB Live. Thank you, Panginoon, dahil alam ko po, Panginoon, na kayo ang Diyos ng mga Diyos, kayong hari ng mga hari, kayo ang Diyos, Panginoon, na aming tagapaglikha. At alam po namin, Panginoon, na wala kayong katulad. Apart from you, Lord God, we are all nothing. We acknowledge your holy presence in this place, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay na inyong patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po, Lord God, sa biyaya at sa awa, Panginoon, na patuloy ninyong ipinadadaloy sa aming lahat. Marami pong salamat sa umagang ito. Lord God, kayo, Panginoon, ibukas niyo po ang mga tenga, ang mga puso, ang isip, Panginoon, ang bawat pagkilos ninyo, Lord God, ang mangyari sa buhay ng aking mga kapatid na makakarinig ng mensaheng ito. Gawin niyo pong mabisa ito, gawin niyo po ito, yung word ninyo will be active, Lord God, like a double-edged sword to all of us, O Lord God. Salamat po, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Okay po. Past few weeks, and I believe today or kahapon, maraming mga kabataan, mga Filipinos, some went to Japan, some went to Singapore, just to attend the concert of a certain popular person, no? Mga Pilipino, no? We are talagang okay naman, magaling naman, ano? Pero yung ibang mga kabataan, talagang they spend money, they spend their time, even yung kanilang mga get up, ano? Pag makikita mo talaga si Taylor Swift, ano? Lahat sila nakiki-Taylor Swift in style, no? Yan na siguro ngayon ang fashion or trend, ano, ng mga kabataan. Pero sa mga katulad namin na medyo may edad na, parang hindi na appealing nga sa amin. Or siguro iba talaga yung kanilang age bracket na yon, yung kinikater na yon. Pero gusto kong ibahagi ito sa inyo, no? Etong, maraming salamat po. I want to share about this, guarding yourself from idolatry. No? Okay. Pag sinabi mo idol, it's a shadow, no? Imaginary God. Phantom, no? It's a real. It's not a real one, no? Alam natin ito kasi marami ng mga nagturo sa atin regarding this. But the Lord would like to remind us today about this, no? Guarding yourself from idolatry. Okay. Ano daw ba yung idol? Sa amin sa sales, pag nakakabenta ka at ang galing mong bumenta, ang tawag idol, no? Pag magaling ang kasama mo sa team, no? Or sa basketball, wherever, basta't magaling, nag-excel. Alam mo yung mga tinatawag, idol. Diba? Tama ba? O mali? Parang ako lang yata yun. Okay. Sabi dito, an idol is anything in our lives that occupies the place that should be occupied by
God alone. Ang Diyos lang dapat, ano? Sige, punta tayo sa mga verses na aking hinanda. Actually, hindi dapat talaga ito ang aking ipipreach. Kasi few weeks ago, I have prepared already yung personal revival. That was the topic that I should preach 2 weeks ago. Kaya lang, it was canceled. So, kahapon, sabi ko, Lord, ito ulit yung aking ipipreach kasi ang galing, alam ko na eh. Na-master ko na for 2 weeks. Pero, saya, change it. Sabi ko, mahirap, Lord, kasi wala na akong magsisik ulit magsisik ulit ako sa inyo. And then, during our intercessory prayer yesterday, one intercessor, si Sister Mayan, she prayed for me. And sabi ko, Lord, parang may babaguhin ka dun sa aking isi-share. And ito na po yung nakahinatnan. Ito po yun. Okay po. So, why the Lord gave us the 10 Commandments? Bakit nga ba? Bakit binigyan tayo ng rules, ng guidelines ng Lord? Parang yan ay sa driving. Pag ikaw ay magmamaneho, may rules and guidelines, right? Yung mga nagda-drive dito, meron bang rules and guidelines? May rules ba ang driving? Meron. Sa mga mag-asawa, yung mga kinasal na couple, may rules and guidelines din ba? Talaga? Wow! Parang meron, di ba? Meron. Definitely. Hindi pwedeng sumobra ka or hindi ka pwedeng kulang. Dapat may guidelines, may rules. Sa ating mga tahanan, may mga rules pa tayo. Of course. Kailangan yon, lalo na if the children are growing up. Or kahit yung mga maliliit na mga babies, meron tayong mga rules sa kanila, right? So, ang Lord, gumawa siya ng guidelines, ng rules, guidelines. Pero yung 10 Commandment na ito, hindi ito ibinigay sa mga hindi nakakakilala sa Kanya. Alam niyo ba yon? That it is given to God's people, sa mga Israelites, no? It is not even for the people who have not set free. Ito yung mga pinalaya na. Sabi mo nga sa kapatid mo, sa katabi mo, pinalaya ka na ba ng Lord? I'm sure, malayang malaya, di ba? Oo, di ba? It is given to God's people. Hindi po ito binigay sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Di ba? Kung hindi pa nakakakilala sa Lord at wala pang relationship sa Lord, you are still in bondage. Naniniwala ka ba doon? You are still in bondage pag hindi ka pa nakakakilala sa Lord. The commandment will not excite you pag hindi ka nakakakilala sa Lord. Tama ba? Hindi ako magiging excited. Kasi, ano ba naman yan? Puro laws yan. Puro bawal. No? Daming bawal. Di ba? Pero, yun ay para sa atin. Sa ibang tao, ang commandment ng Lord ay restrictive. Parang nare-restrict ka sa galaw mo. No? At kuminsan, sobrang higpit. Di ba? Diba? Sa ibang tao naman, ang commandment ng Lord ay KJ. Alam mo ba yun? Ay, KJ naman to. Pero alam nyo ba, ayaw ng mga tao na maging masaya. No? Kaya inilagay po ang rules, ang commandment, para tayong mga tao ay pagpalain niya. Maging maayos, maganda ang ating mga buhay. So, sa isang banda, hindi naman talaga totoo yung restrictive o protective, sobra naman, higpit, or killjoy si Lord. Hindi naman talaga, hindi yun totoo. Why? God is love. God loves you and me. Right? So, ibinigay ang 10 Commandments for us na tayo ay magkaroon ng freedom, ma-set free from bondages. And that is why yung commandment niya is very important. Tama ba? Mahalaga ba yon sa atin? Okay. So, ito daw, yung parang, ano ba yon? Yung parang we the Filipino people, ano yan? Preamble? Preamble. Yon, we the Filipino people. Parang ganon, no? Yun yung nakasaad doon, no? So, sabi niya sa Commandment 1,
Sige nga, balik na tayo dito. Okay. Let's go to Exodus 20 verses 1 to 2. Okay, let's all read. And God spoke all these words. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Imagine that. Dito, kitang-kita dito na tayo ay pinalaya ng Diyos. Kaya ang commandment sa mga pinalaya niya, no? 4,000 years ago or 4,500 years ago before Christ. Okay, ang mga tao, people worship many gods. Pag tayo nagtuturo ng prayer for the nations, diba yung mga nations, ang daming mga Diyos-Diyosan. Diba? Napapag-aralan po natin yan pag tayo nagpe-pray for the nations. Ang dami nilang mga Diyos-Diyosan. Okay? So may pantheism, parang ganon. At merong nasusulat na, pero sa totoo lang, isa lang talaga ang Diyos, no? He is the only God. He is the only creator who made heaven and earth. So sabi niya, don't serve other God. Okay? So sa commandment 2, okay, balik tayo. Paano yun? Kanina yon ha? You shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above or an earth beneath or in the water under the earth. No? So, sinasabi dito na you're not to make any representation, okay, of God is. Hindi ka pwedeng maglilok or gumawa ng sariling anyo na gawa lang ng tao, no? Because you and my imagination will never be equal to the majesty, to the greatness of God. Hindi mo pwedeng pantayan yung majestic power niya, yung majesty niya, no? Hindi mo pwedeng pantayan. Bakit? Ang Diyos ay spirito. Sabihin mo nga, God is spirit. Hindi mo siya makikita ng iyong mga mata. May nakakita na ba dito ng Diyos? Nakita mo na ba si Lord? Hindi mo makikita yan ng mata mo. Hindi mo siya makikita. Why? He is almighty. He's powerful. No? No amount of any imagination will do the justice to the greatness of God. Nakuha ba natin yun? Wala daw amount ng ating marurok ng ating pag-iisip na kaya nating gawin yung Diyos. No? Ilikain mo yung Diyos. Kasi ang Diyos, creator yan. Hindi yan creative thing. Create ka lang, kapatid. Create ka sa wangis at hawig ka niya. No? God created us in His image and in His likeness. Kaya kamukha mo si Lord. Kamukha mo nga ba si Lord? Tanong mo nga sa katabi mo, kamukha mo nga ba si Lord? Siyempre naman, oo, di ba? Oo, kamukha talaga natin si Lord, di ba? Example, do not make for yourself an idol. You shall not have no other gods before me. Huwag kang lumikha ng ibang idol. Hindi pwede yun. No? Sabi yan ng Lord. Hindi ko yan sabi. Ayan, no? Exodus. Nasa Exodus 23. Okay. Ano ba yung mga idol na yan? Sabi nga sa Greek word, it is a shadow. Shadow lang siya. Phantom. When we make an idol, you are creating a phantom. A phantom is an imaginary God. Ini-imagine mo lang. No? Okay. It is not freedom. Walang kalayaan dyan. Kaya kapatid, pag may idol tayo, wala tayong kalayaan doon. No? It is only in your imagination. Okay. What is sad is this? Sa Exodus 24. Okay? Ano yun dito? You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Sabi niya dito. No? Anong ibig sabihin yan? Do not make use, di ba, of any object to help you in your worship.
even the true God. Diba? Huwag kang magkaroon ng imahinasyon sa iyong kasi hindi mo yun mai-imagine. True God yun. Spirito ng Diyos yun. Kaya nga, when you worship, you worship in spirit and in truth. Diba? Okay. Bakit nga ba walang picture ang God? Natanong mo na ba yan? Ako tinanong ko na yan nung bago akong born again. Bakit nga ba walang litrato sa born again Christian ang Lord? Sa aking pinanggalingan, ang dami. May maliit, merong pinaparada, may malaki-laki, may mas malaki, merong isang sobrang ganda naman kasi maputi, di ba? Ang daming nalilok ng tao. Ang daming ginawa ng mga kamay ng tao para lang mahanap ang tunay na Diyos. Tama ba? I'm sure kayo rin, alam ninyo yon. May baby, di ba? Na dinadala natin pag Christmas. Meron namang nakabayubay na ganon pagdating ng Marso or Abril. Meron namang pagkatapos nun, anong meron? May nakaputi, di ba? Na nakaganon, di ba? Dami talaga na nilikha ng tao. Example po lang yan. Example, bakit kaya ginagawa yun ng mga tao noon? Ako naniniwala, every time ang Lord, ang mga tao may kino-conquer. When Magellan came to the Philippines, ano ang dala niya? Ano ang dala niya? Si Magellan, may dala siyang cross. Tama? Sa mga nag-aaral hindi, ng araling panlipunan, wala na yata nun, MAPE na ba ngayon? Ang tawag doon sa social studies. Oo. Meron dala-dala si Magellan na cross. Diba? Yun yung markings niya na, hoy, nandito ako Lapu-Lapu. May dala ako dito sa bayan ng Mactan. Ano ang dala niya? Cross. Bakit? Si Magellan is a Portuguese. Hindi siya Spanish. Siya ay sinugo. Nino? Sige nga, alamin natin ang history. Alam mo, kuminsan nag-history din ako Magaling ako dyan nung araw. Alam mo kung sino yon? Si Queen Isabel. Si Queen Isabel, siya yung queen noon. Sabi niya, sige Magellan, pumunta ka doon. May dala-dala siya. May mark siya. Ano dala niya? Di ba, cross? Tama ba? So, marami sa mga Kristiyano or hindi Kristiyano, Katoliko o anuman sekto yan, ang dala nila crucifix. Kaya nga, kuminsan, kahit hindi naman masama yun. Kuminsan, pag bibili ka ng alahas, ang dami, may mga krus-krus dyan, ang daming lalaking bato. Wala namang problema doon. Wala namang masama doon. Masama lang kung gagawin mong object yun as your worship. No? Okay, so, pag tiningnan natin, pag may cross, anong unang papasok sa atin? Christ died for you. Anong unang papasok sa isip mo? He sacrificed for me. Diba? Ang Diyos nagsakripisyo para sa akin. Pero paano naman yung majestic power niya? Paano naman yung kapangyarihan niya na hindi lang naman siya nabayubay sa krus? Diba? Kaya yung likha ng tao ay nalilimita. Nakuha natin? Nalilimitahan tayo dun. So, napaka-injustice yun para sa Diyos. Alam nyo ba yun? Injustice yun. Walang katarungan yun kasi makapangyarihan ng Lord Diba? Every time naman, merong picture. Kanina lang, pagpunta ko dito, may picture. Nasa back dash ng kotse. Anong picture yon? Si Padre? Alam ninyo. Nandun, naka-embed pa. Diba? Sabi ko, these are man-made. These are created things. These are created things. Sabi niya, huwag kang lilikha. Huwag kang gagawa. Diba? Ng anyo ng tao. Pictures yun nandun. Ang daming kotse. Kasi Sunday. No? Nandun si Padre Pio. Lord, ito hindi para pintasan sila, pero gusto ko lang dalahin kayo sa isang malalim pa. No? God is not limited in space, in time, in place. God is all over the space. Kaya nga timeless, eternal God. Pag sinabing eternal God, pag sinabing timeless, no? Hindi lang naka-confine doon sa isang room o doon sa isang lugar. How about the figurines? May mga figurines ba kayo sa mga bahay? May mga sculptors? Alam mo, nung bago akong Christian,
Kwento ko ito sa ewan ko kung kay Pastor John. Alam mo nung dineliverance kami, pinaalis yung mga kung ano-ano, mga banga, etc., etc. Pero I found out, hindi naman yun yung object ng aking worship eh. Alam mo yung mga sculptors nung araw, yung mga figurines, as long as hindi mo ginagawan Diyos yan, hindi naman masama. Tama ba? Can you follow? Hindi naman masama. Hindi naman masama. As long as hindi yan object ng iyong worship, no? May mga stuff na ganyan, may mga, 'di ba? May mga warning. Sabi dito, guard yourself. Guard yourself against idol. Sabihin mo nga yan sa iyong katabi. Guardiyahan mo yung sarili mo. Kasi deceitful ang idols, idolatry, no? 1 John 5:21. Anong sabi dito? Basa. Dear children, keep yourself from idols, 'di ba? Let little children guard yourself from idols. Bakit kaya? No? Because idols have a funny way of creeping into your life. Funny. Creepy. 'Di ba? Uso dati, ay creepy. 'Di ba? Sabi nila, ay Barbie doll, creepy. Creepy din yung idols, no? Yung idols. Yung mga idol, ang idol is anything in our lives that occupies the place that should be occupied by God alone. Alone. Si Lord lang ang pwedeng mag-occupy doon. Diba? Pag sinabi ng Lord, love me with all your heart, with all your souls, the moment my love for God was replaced by someone, that becomes your idol. Nakuha po natin, pag nire-replace na yung pwesto ng Diyos, nagiging idol po yun. Okay? Maraming mga tao, nagcha-church, Katoliko, Baptist, Evangelical, Protestant, no? Akala nila, Christian sila. Pero hindi pala. Why? Bakit? Kasi yung faith nila, hindi naman na kay Christ alone. Nasaan? Pag may bibilhing property, magpapakonsulta muna. Ano yung kinukonsultahan? Feng Shui. Diba? Magpapapray muna ako dito kay Blessed ganito. Kailangan pumunta ako doon. Bakit? Why? Kasi I live in Marinduque. Pagdating ng March, grabe yan, ang daming turista dyan. Ang dami talaga. Alam mo kung bakit? Mahal na araw. 1 week na sineselebrate yung Lenten season. Yung Lenten season na yun, my God, lahat. Doon sa Bible, buhay na buhay doon. May pinapalo, may pinapako sa krus, lahat ginagawa doon. And this become a tourist attraction of the province. Pero, di ba, ignorance yun. Ignorance. Kasi nagpapakapako, nagpapaharada, lahat, nagpapatira pa. Just for 1 week, no? Pero hindi ganun ang Lord eh. Hindi naman talaga. Like, naniniwala ka ba sa zodiac sign? Naniniwala ka pa ba? Diba? Nag-aalay ka pa ba ng mga bulaklak at kinakausap mo pa ba yung mga patay? Alam nyo, it's blasphemous. Pag kinausap mo yung patay na yun eh. You should not talk to a dead person. You should only talk to a living person. Why? Pag kinausap mo yung patay, baka hindi yan sumagot ay siya. Baka multo na yun or creepy nga. Diba? Yung idols, that's a creepy one. Diba? Baka hindi yun ang sumagot. Kasi lifeless yun eh. Can we follow? I hope everyone understand what I'm talking about. No? Like, ikaw ba, pag hindi ka magkaanak, pupunta ka doon sa isang place sa Bulacan at sasayaw-sayaw ka dyan. Lahat, gawin mo, mag-pearly shell ka, tiny bubbles, lahat. Diba? May ganon? Diba? May ganon. Bakit? Ang object of worship nila, hindi sa Lord. Exodus 20, verse 5. Okay. Okay. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I am a jealous God, punishing the children for the sins of the parents to the 3rd and 4th generation of those who hate me. Matindi, no? Matindi yan. Kapatid. Hindi ako nagsalita niyan, Word of God yan. Pero, sabi ko, Lord,
Ang tapang mo naman pala. Paano naman yung ibang tao? What does it mean that God is a jealous God? Alam mo, ang ginamit yung pangalang, yung salitang jealousy sa mag-asawa. Di ba? Love language yan, sa totoo lang, yung jealousy. It applies to husband and wife. Tama ba? Pag medyo ibang pakiramdam mo sa asawa mo, nagsiselos ka. Tama ba? O pag sobra naman, nagsiselos ka. Di ba? Because the wife loved the husband. And the husband loved his wife. So that is why they called it jealousy. Ang selos sa human being is not always correct. Hindi yan laging tama. Kuminsan napaparanoid lang yung tao. No? Dahil sa pagsiselos ng tao, may halo siyang selfishness. Diba? Selfish, kaya nga nagsiselos eh. No? Pero the jealousy from God, from the Lord, is always correct. Tama ba? Nagsiselos ang Diyos? Jealousy from God can be righteously jealous. Yung tamang pagsiselos, panibugho, no? Sabi dito, a human being, jealousy is sometimes wrong. Kuminsan mali yan, yung pakiramdam. Does it mean that yung jealousy, nai-insecure ba si Lord pag nagsiselos? Tanong, nag-i-insecure ba sa atin si Lord pag nagsiselos siya sa atin? Hindi po. Bakit? Definitely, hindi talaga siya maiinggit sa atin or mai-insecure sa atin. His jealousy is simply, He loves you. Sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, nagsiselo siya. Naninibugho. Manibughuin po ang Diyos natin. No? He loves you and He wants us His best interest. Interesado sa iyo at sa akin ng Diyos. Kaya siya ay nagsiselos. No? So, sa Bible, yung jealousy is compared into a spiritual adultery. Alam mo, pag nagsiselos, may spiritual adultery na nangyayari. No? Bakit kaya? Because sa Bible, you worship other God. Their other God will soon deceive you. Yung ibang Diyos-Diyosan mo, lulukohin ka niyan. Maniwala ka sa akin. Uutuin ka niyan. No? Creepy nga eh. Phantom nga eh. Imaginary lang siya. No? And it will dominate you. It will control you. And eventually, it will destroy you. Tama ba? I-destroy ka niyan. So God is saying, why do you want to give your life? Diba? To another God. Bakit gugustuhin mo pa? Nasumba sa iba. Ha? Bakit? Who is not a true God? Hindi naman totoong Diyos. Diba? And will eventually destroy you. Sisirain ka. So, yung pagiging panibughuin po ng Diyos sa atin, yun po ay may purpose. Pagprotekta, para ikaw at ako ay protektahan, para tayong lahat ay maging safe. No? So, God is very secure. Ang gusto lang niya, meron tayong proteksyon na nanggagaling sa Kanya. Ayaw niya na nakawin ka ng kaaway na dyablo. Why? The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Yan ang taktika ng kaaway na dyablo. No? Okay. God is not saying that the sin of the father is going to be judged for the next generation. Bakit? Bakit kaya nga ganun, ano? Third and fourth, ako ang pagkakaintindi ko dyan, sa tingin ko lang kung ang tatay ko ay addict, o kaya lasinggo, kung ang tatay ko ay lasinggo, tatay ko ay addict, do you think yung anak ko, lahat yan godly? Sige nga, puntahan natin yun, yung verse na yun. Do you think lahat ng tao, magiging offspring mo, godly? Bata pa lang, nagbabangag ka na dyan. Bata pa lang yung anak mo, naninipa ka na, bababae ka na, nananakit ka na. Do you think, yung anak mong maliit, na nakikita yung violence, nakikita yung galit, nakikita yung addiction mo, addictive ka, nakikita yung pagiging sobrang violent,
yung violence mo sa loob ng bahay, do you think makakaproduce ka ng excellent? Ang galing mo talaga, anak. Wow, ang bihib mo. Do you think hindi niya magagaya yon yung mga salitang, Sa tingin ko, mai-inherit niya yun eh. Kaya siguro yan, nakalagay dyan. Kaya nakalagay yan dyan. And saling lahi yun. Kasi kung ano yung sinimula ng magulang, kaya napakahalaga po ng family. Napakahalaga pong role model tayo mga parents sa loob ng ating family. Lalong-lalo na kung ikaw ay tatay. Lalong-lalo na kung ikaw ay asawa. Do you think yung anak mo matututo yan na magsalita ng bad words kung hindi yan naririnig mismo sa'yo? Hindi yan mangyayari. Kaya nakalagay yan, sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me. Tama ba? Parang mali yata. Parang may mali ba? Kasi, syempre, pag yung tatay, no, gumagawa ng ganot, syempre may tinatawag na yung mga probably, yung napipredict na pwede mangyari yon sa iyong anak. Kung ikaw naman ay babae, at ikaw naman ay lagi ka na lang dyan, naka-backless, lahat na lang, kulang na lang ay pag sumakay ka ng angkas, ay kita na lang ay lahat. Do you think kung may bata kang maliit, nagdadalagag, ganun din yun. Bakit? Nakikita yun sa matanda. Kung anak nakikita sa matanda, ginagawa po yan ng bata. Tama po ba? Tama po yan. Kaya pag napakalaking rule ng isang magulang, o kahit ng guardian, o kahit ikaw, kapatid, ikaw nakakakilala sa Diyos, malaki ang iyong pananagutan. Diba? Whether you like it or not, sila ay lalaki at magkakaroon ng impact yan sa family. Kaya nakalagay dyan. Parents, your behavior is very important because what you do and how you react, diba, to problem is going to impact to your children. Kung paano ka mag-react. Pag wala kang pera, mainit ang ulo mo, nagdadabog ka, naglalasing ka pag may problema ka, o anong ginagawa mo? Pag down ka, depressed ka, gumaganon-ganon ka, o nandun ka sa labas. Kung may pera naman, nandun ako sa mall, nagsashop ako dyan, kakaskas ko lahat yung credit card ko. Pag ikaw may anak na babae, nakikita yon, gagayahin ka rin nun. Tama ba? O mali? I hope everyone can follow. Kasi ito practical to eh. Pero si Satan nga, he is a liar. Diba? He is a liar. Liar, diba? May dating liar. I'm not a liar, di ba? But Satan is a liar. Yun ay nasa Bible. Satan doesn't want you to know the truth. Itinatago niya yung truth. Dinodistort niya yung truth, no? Kaya sabi dito, Exodus 26, pakibasa. But showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Ang ganda, di ba? Protective talaga yung rules and guidelines ng Lord, yung commandments, no? Sabi dito, di ba? Bakit kaya ginagawa yan ng Lord sa atin? Para yung children of your children's children, yung binigay niya sa yung word, yung pinag-aaralan mong word, ipapamana mo pa rin yan. Di ba? Sa 1,000 generations. Di ba? Uulitin at uulitin niyang kabutihan ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos, pagiging pagbabago ng Diyos na ginawa sa iyo, isang testimonya yan ng isang nakakakilala sa Kanya, ang kabutihan ng Diyos. Diba? And He will keep. Ang galing, diba? May 20 verse 6. But showing loving kindness to those who love me and keep my commandments. Pansinin po natin, if you follow the Lord, okay, and if you love Him, the blessing will pass on to 1,000 generation. Panalo ba tayo? Panalo. Panalo ka sa Lord, no? The blessing of God is far from those who doesn't follow Him. Malayo. Pwedeng binibigyan ka ngayon ng buhay,
Pero hindi ganun. Hindi yung fullness ng Lord ay matatamasa pag malayo tayo sa Lord. No? Gusto mo bang kapatid sundin ang Lord? Gusto mo bang i-follow si Lord? O mag-obey sa Lord? Do you want to submit to Him because of our blessing? May mga amen naman. Pero kung minsan, kaya lang nagsasubmit, may condition. Ano yung condition? Kasi bibless ako ni Lord kaya magsasubmit ako. Kunyari lang to. Pero nakikita ka ng Lord. Kitang-kita po tayo ng Lord. Walang ginagawa tayo na hindi nga nakikita. Diba? So kung minsan, sige na nga. Pupunta na lang ako. Sayang naman. Baka ma-bless pa ako. May condition lagi ang tao. No? So, do you want to submit to the Lord because of His blessing? Yes or no? Maybe yes, maybe no. Yes or no? Yes. You will never obey the 10. Pag may ganun tayong attitude ang heart, kuminsan kaya lang susunod ako kasi may attitude kuminsan ng puso natin Para lang ako yung ma-bless. Kaya ako yung pupunta. Magbibigay ako para ako yung ma-bless. Sabi yun ng Bible Totoo namang ipi-bless ka ng Lord pero kuminsan yung nakatingin ng Lord sa puso natin. Ano ang nasa laman ng puso natin? Ano ang nasa laman? Kaya pong saliksikin niya ng Lord, yung kasulok-sulukan ng puso natin. Kayang-kaya yan. Ipakita sa akin. Your attitude towards the commandments is affected by your attitude to God. Naapektuhan yun kung ano yung attitude mo sa Lord. If you don't love God, you will not follow His word. Pag hindi mo mahal ang Diyos. Kasi pag mahal mo ang Diyos, kahit walang nakatingin sa'yo, gagawin mo yun. Mag-worship ka, mag-pray ka, gagawin mo yung tamang, you do the right thing without somebody, kahit walang nakakakita sa'yo. Pero kung, katulad ng Fariseo, gagawin ko lang to, may nakakakita. Sige, lengthy prayer. Sige, di ba? Look at the Pharisees in the Bible. Di ba? They will pray long prayers. They will kunyari lang. Pero sa Lord, walang kunyari lang Kitang-kita ka niyan Di ba? Ang central, ang issue dito, if you want to follow your family, if you want your family to follow the Lord, and your children to follow the Lord, you follow Him. Ikaw muna. Hindi naman lahat tayo, Kristiyano ang pamilya. Pero pag nakita sa iyo yung liwanag ni Kristo, pag nakita sa iyo yung totoong Diyos, susunod yun Susunod yun. Get to know God who He is. Diba? Brothers and sisters, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Pag yung faith natin nakatuon doon sa pagmamahal sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, at yung buhay natin ay sinasaliksik natin yung salita niya. Kasi ang representation ng Panginoong Hesukristo dito ay yung salita niya. Kaya wag ninyong babaliwalain yung salita niya. Kasi Diyos yun And the Word was with flesh and dwelt among us. Sabi niya yan. Wala yun sa preaching ko. Sabi ni David, oh how I love your law. Si David, love niya yung law ng Lord. No? How I wish ako rin, katulad ng heart ni David, Lord, how I love your law, your precepts. Okay. Alam nyo ba kung bakit dangerous siya ang Diyos-Diyosan, yung idolatry? Kasi alam mo, yaan ay parang magnanakaw, dadaan yan sa backdoor. Diba? Pag hindi ka on guard, masisingitan ka niyan. Masisingitan ka niyan. Ang linaw niyan sa Bible. Yung thief dumadaan pag hindi ka handa. No? Pag hindi ka nakahanda. Pag hindi ka naka-full gear. Dadaanan ka niyan. Meron pang isang klase ng idolatry. Idolatry in people. Kayo ba, nag-idolize ng tao?
Ay, ang galing naman itong taong to. Alam mo, kahit sa spiritual, sa church, pag magaling yung speaker, ang daming magcha-church. Ay, si ganito, magaling yun, anointed yan. Totoo yan. Pero pag yung mga baliwala lang, hindi naman kagalingan yan, di na lang ako magcha-church. Do you know that? Nangyayari yan. May adultery na nangyayari kahit sa loob ng church. No? You are trusting on people. You trust people than God. No? Sino dito ang gustong maayos ang buhay? Maganda ang kinabukasan. Pakit-raise naman yung mga kamay ninyo. Amen. Amen. Okay. Gusto mong maging masaya ang buhay mo? Gusto mong masagana ang buhay mo? Mga single, gusto mo bang magkaroon na ng partner? Mga single, ladies, single boys, single gentlemen. O syempre, bakit? Masaya kaya pag may partner. My second daughter got, what's this? No, my eldest got married last year. And then my second daughter is now being engaged to his boyfriend. Sabi ko sa kanya, anak, ang layo ninyo, parang long distance kayo. Do you think you will be happy marrying him? Oh, kontrabida ang mama. Sabi niya, why not? Long distance yan, long distance. Sabi ko, will you be happy with him? Long distance eh. Medyo ang nanay, matanong. May mga tanong pa ako sa mga manliligaw dati ng anak ko. Anong plano mo sa anak ko, ha? Anong plano nyo? Anong plano mo? Tatanungin ko na anak ko, huwag mo muna sasagutin yan. Tatanungin ko muna, imbestigahan ko muna, ipoprobe ko muna yan, ha? Sasabihin naman ng anak ko, ma, huwag kang ganyan, Kristiyano ka pa naman. Sasabihin ko naman, halika dito, iho. Saan ka na nag-work? Diba? Pero, at the back of my mind, may malicious, ako doon. May malicious intent, no? Pinoprobe mo eh. Mali, nakakahiya sa Lord, no? Pero ito, mga kabataan, mga dalaga at binata, pag mag-aasawa ka at malungkot ang buhay mo, ay huwag ka nang mag-asawa. Bakit? Bakit? Mapapahama ka. Mind you, mapapahama ka. Hindi ka siguradihan na pagiging nag-asawa, gaganda ang buhay mo. Hindi yun. Unahin mo muna si Lord sa buhay mo. Kasi it will follow. Diba? Si Lord muna. Kasi hindi ma-fix nung marriage, yung magandang marriage. Yung buhay mo as may asawa. No? Kuminsan, ayaw ko na sa bahay, ayaw ko nakagalitan, mag-asawa na nga lang ako. Matanda na naman ako. Di ba? Kaya ko ng buhay ko. Wag. Baka tayo ay dangerous yun, nakakatakot yun. Ha? Wag. Kaya unahin muna si Lord. Kuminsan ang boyfriend pang nauuna, Diyos din, idol din, o kuminsan yung asawa, idol. Guys, hindi lang Diyos ang ninililok ng kamay, ha? Even people. Anointed to, dito ako. Yung pala, hindi na si Lord. Yun na, yung tao ng sinusundan. No? Kuminsan naman, asawa. Yung asawa na yung idol. Kaya pag namatay yung asawa, kawawa. Kuminsan naman, anak. Ang idol. Ano mo yung anak pag naging idol yan? At iniwan ka, ano sasabihin mo? Nagsakripisyo ako, na ganito ako para ikaw ay mapaaral ko sa magandang eskwelahan. Lahat ginawa ko, anak. Tapos yung pala, iiwan ka. Sino yung idol mo? Anak. Can we follow? Tama ba yung sinasabi ko? Parang di naman kayo naniniwala eh. Pwedeng idol yun. Asawa, anak, pamilya. Diba? Dapat nasa church ka, pero, ay teka, yung pamilya ko kasi, meron kaming ganito eh. Diba? O di si family muna, bago muna si Lord. No? Diba? Si family muna. Hindi naman masamang yung family ay samahan, yung asawa, yung anak. Pero
pag yaan na ang sentro ng buhay mo, abay, may mali na. Diba? Mga nanay, mga tatay, pag iniwan ka na, eto yung mga anak ko wala sa akin yan. Wala yan sa akin. Yung dalawa kong anak wala sa amin. Yung isa kong anak nag-asawa na, definitely, lalong wala na yun sa akin. Diba? Pero alam mo, nung kinasal yung anak ko, ito lang isi-share ko, never akong nag-cry-cry dyan at nag-iyak-iyak at nagtulu-tuluan luha. Bakit? No way. Bakit? Kasi, alam ko sa Lord yun kasi firstborn yun So, hindi ako yung kontra nanay, kontra bida. No. Let them, free them. Free them. Hindi ikaw ang Holy Spirit niyan. Hindi ikaw ang dapat nasusunod sa buhay niyan, lalo na pag adult na yan. O kahit maliliit na bahay, you have to respect them. No? So, mga kapatid, sobrang haba ko na, baka ako ilagyan na ng timer dyan. Okay. Gusto nating maging happy. Happy ka. May ganyang happy lang. Sino nga ba yun? Ay, palabas yan Happy lang. O, di ba? Gusto natin yan. Gusto din yan ng Lord sa'yo. Alam mo ba yun? Hindi killjoy si Lord. Hindi killjoy yan. Okay? So, bakit? Bakit lang tayo? Iba lang yung thought natin about God. Iba yung perception natin about God. No? Okay. Kuminsan, ang nakatuon ang ating, nakatuon ang kaligayahan natin sa yung mga bagay na mga material. Ano ba yon? Di ba? Ay, gusto ko talagang makabili ng ng mga, yung mga, branded. Branded, yan ang gusto ko. Kasi ang feeling ko, pag branded ang suot ko, ay, feeling ko gandang-ganda ako. Uy, kahit tay-tay palengke yan. Uy, pag ako nagsuot niyan, mukhang danda ang lihay. Ano yan? 1,000 yan. Kahit 100 pesos lang yan. Kapatid, huwag tayong masyadong idol natin ay yung mga brands. No? Or, yung mga, yung trabaho, idol din yan. Pag yung trabaho ginawa mong idol at finair out ka dyan, sorry ka. Sorry ka. Diba? Ang dami dyan. Ako lahat, ginawa ko to. Binuot ko tong kumpanyang ito. Ako nagpakahirap. Lahat isip ko, utak ko yan. Ako lahat yan. Tapos biglang nag-collapse or nagkaroon ng bankruptcy. O kaya, lumaki yung company tapos ikaw nilaglag. Diba? Iniwan ka sa ere. Idol mo kasi yun guys, be very careful. Idolatry is dangerous. Idolatry is dangerous. Umano lang tayo. Bumalanse. Balanse. Hindi masama yan. Pera, hindi yan masama. Hindi yan masama. Blessing yan sa Lord. Hindi ko sinasabi na masama ang pera. Blessing yan sa Lord. Pero kung yung pera na ang iyong laging iniisip at yung lagi yung iyong pinagtutuunan, may mali na. Kailangan si Lord bago yung pera. Unahin mo si Lord. Ayaw ng Lord na merong karibal. Word karibal. Diba? Ayaw ng Lord nun. Nagsiselos siya. Panibughuing Diyos. No? Kaya dapat tayo hindi half-hearted sa Lord. Ibigay natin yung buong buo sa Lord. Okay? So, punta tayo sa Ezekiel 14. Okay. If you follow the Lord and you love Him, the blessing will pass to 1,000 generations. Idolatry is very dangerous. Idolatry in trusting people, possessions, and positions to do something for me what only God can do. Ang Diyos lang. Sa sales kami, pag nakakabenta, nagtataka sila, bakit lagi ako, glory to God. Bakit hindi kinocongratulate yung mga tao kaagad? Bakit ganun? Lagi yun ang tema ko. Kasi ang Diyos lang ang pwedeng mapapurihan. Bakit? Saan galing yung kliyente? Saan galing yung benta? Di ba sa Lord? Tama? Sa Lord po nang galing yun Hindi naman dahil ikaw ay magaling, may koneksyon. Hindi. Sa Lord lahat yun. Okay? Ezekiel, some of the elders of Israel came to me and sat down in front of me. Then the word of the Lord came to me, Son of man, these men have set up idols in their hearts and put wicked stumbling blocks before their faces. Should I let them inquire of me at all?
Maliwanag to Hindi ako nagsalita niyan. Diba? Many kinds of idols. Idols that people cannot see, diba? In your heart, sa puso mo. Idols of the heart are the things or the people that are put ahead of God. Nauna pa sa Diyos. Sabi dito, therefore, consider the greed members of your earthly body as dead to immorality. Colossians 3:5. Pakibasa. Put to death, therefore, whatever belongs to you, your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Yan ang napapala pag may idolatry. Idolatry. Their love has become money. Lalong na, yung mga mayayaman, hindi ko ito minamasama. Pero kung minsan, pag ang Diyos mo na ay pera, lalong gusto mo pa. Maraming pera. Kaya nga yung mga politicians, kahit matanda na, ayaw umalis, bumaba sa pwesto eh. Diba? Kung minsan, bakit? Because of money. Diba? Napansin nyo ba yan? Ang daming matatandang mga kandidato. Do you think yun ay kaya pa nilang kumilos? Diba? Bakit? Because of money. Because of greed. Diba? There's nothing wrong with money, ha? Baka sabihin nyo, minamasama ako yan. No, hindi. Money is a blessing. It's a blessing from God. But if money is the most important thing, because idol will deceive you. Idi-deceive ka niyan. Nako. It will dominate you. Yung idol, ito-dominate ka niyan. Diba? It will also distort you. Yun yung problema sa idols. Kasi creepy nga eh. Liar nga. Diba? Materialism, sex, addiction. Some people don't realize that they are already becoming an idolater. Because anything you love them most, doon pumapasok yung idolatry. Hindi na si Lord yung inuuna mo, minamahal mo, binubuhos mo ang iyong isip, ang iyong kaluluwa, ang iyong lahat-lahat. No? The worst kind of idolatry are mental idolatry. Alam mo ba may mental idolatry? Alam mo ba yun? May mental idolatry. Diba? Kung may mental health problem, may mental idolatry din, kapatid. No? So, ano ba yung mental idolatry? Okay. Using God as like you. Using God as like you. Ay, ako'y Diyos. Ako'y katulad ni ng Diyos. Ako ay Diyos. Mental yun, ha? Mental idolatry ang tawag doon. Yung feeling mo ay ikaw na rin yung Diyos. Di ba ang Diyos, gusto niya mahal ako ng Diyos? Di ba ang gusto ng Diyos sa akin maging malaya, masaya? Teka muna, itong asawa ko, gusto ko nang i-annulled. Yung aking marriage. Ito ha, we have a friend, married to a pastor. Gusto na niyang makipaghiwalay. Sabi ko, my God, ang tanda mo na, hindi ka na bagets. Kasing edad ko, wala ka ng ubari. Ay, meron pa naman, pero wala na. Ano ba yan? Ba't gusto mo pa na makipaghiwalay? Kasi hindi ako nasa-satisfy. Hindi ako satisfied, hindi ako happy sa aking marriage. Diba? Kala mo, kakampihan ka ng Lord doon. Mental idolatry. Bakit mental idolatry? Sige nga. Kasi, ang nasa isip niya, ang gusto ng Diyos, malaya ako, masaya ako. Hindi na nga ako masaya dito eh. Sobrang lungkot ko na ang buhay ko. Pero mag-asawa sila. Ano ba ang sinasabi ng Bible? Ano ang stand ng Bible about marriage? Till death do us part. Let us not put asunder. Hindi pwede yun. Diba? Pero siya, kakaiba. Ang tawag doon, mental. May mental. Mental idolatry. Once you seek happiness, yung happiness, nagiging idol yun. Kasi lagi ang hinahanap mo. Yung kasayahan.
Yung pleasure. Idolatry yun, kapatid. Laging hinahanap ng katawan mo, pleasure, pleasure, pleasure. Pero yung God, pinalitan mo na yung God ng pleasure. No? Then by product of putting God first will produce happiness. Balik, di ba? Pag inuna mo ang Lord, it will produce. Ano yung mapuproduce nun? Ano yung byproduct nun? Di ba? Happiness, joy in the Holy Spirit, fullness of joy. Pag inuna mo ang Lord. Di ba? Ano ba yung susi para sa kaligayahan ng tao? Alam mo, ako naniniwala ang susi dyan. The key to happiness is holiness. Kasi wala kang karga. Wala kang bagahe. Pag masaya ka, pag magaan ang buhay mo, wala kang kasalanan, wala kang iniinda ang puso mo. O, hindi ka kargado, tawag namin dyan nung araw sa deliverance, kargado. Pag hindi ka kargado, masaya ka, makakalipad ka, magiging malaya ka, no? Pero, di ba, ang key doon is holiness, kabanalan, no? If you live for God and you love Him with all your heart and with all your might, you seek holiness. Hanapin mo kabanalan, kapatid. And the byproduct of holiness is peace, joy, gentleness, the fruits of the Holy Spirit. Byproduct yun, kapatid. Diba? Tayo lahat, we were created in His image and in His likeness. Kaya dapat, yung markado ka ng banal na spirito, nakikita yan sa pamumuhay natin. Yung buhay natin ay nakikitaan ng kaliwanagan ni Kristo Jesus. No? Sabi nila, yung sa mental idolatry, minamanipulate yung God. Manipulator, minamanipulate. Yun yung mental idolatry, minamanipulate. Sige nga, Lord, pag ginawa ko to, bless mo naman ako dyan. Lord, lagi may condition. Pwede naman yun, pero wag namang laging, Lord, ako ay gagawa ng ministeryo, pero i-bless mo ito. Gawin mo to sa akin. Pwede ba yun? I-manipulate ang Diyos. We have to reverend the Lord. We have to respect the Lord. No? Wag ganun. Okay? So, malapit na rin naman ako. Again, nung Katoliko nga ako, religyoso akong tao. Kasi may puon kami sa loob ng bahay ng lola ko, yung Dolorosa. So yaan, pinaparada yan. May prosesyon na napakahaba buong bayan ng Santa Cruz. Pero, nung nakilala ko ang Panginoon, nabago lahat, nabago lahat. Nung kabataan ko, siguro grade 4 ako, meron kaming, pag Christmas, meron ako laging, alam mo yun, bilen, tapos may baby Jesus na napaka-cute na made of ivory. Tapos alam mo ba, dadali namin yan sa bawat pupuntahan ng mga parish, o kaya hindi sa parish, pupunta na kami sa mga barangay-barangay. Syempre, ako yung kasama ng madre. By the way, ano nga dati yung gusto kong maging? Alam niya ng mga wow. Ano yung pangarap kong maging? Alam niya ng wow. Kinuha lang po ako ng tatay ko. Kinuha ako ng tatay ko. Pero, yun nga, novisyada ang tawag sa amin. Novice. Nagsiserve ka sa Catholic Church, nagsiserve ka sa Mount Carmel, nagsiserve ka as a missionary novice. Pag sinabing novice, ano yun? Sa aming bayan, sikat yun. Kasi ang tingin nila, huli, mabait, mabuting bata. Imagine that yung konsepto, no? Tapos may dala kang, pupunta ka kakatako ng mga bahay, may dala kang baby Jesus imahen. So, lahat ng pupuntahan mo, meron ding box
ng limos? Diba? Can you imagine that? Can you imagine that kind of religiosity? No? Nakakalok. Nung nalaman ko yun, nung ako ay naging Kristiyano, doon ako na-deliver. Kasi ang dami namin Diyos-Diyosan. At ang aking wallet ay punong-puno ng stampita yan. Diyos ko. Lahat yata ng mga picture, meron yan. Meron. Pero nung nagkaroon ako ng deliverance, nakilala ko ang tunay na Diyos. Lahat yan tinanggal ko. Tinanggal ko yan. I hope and I pray na wala ganun dito. Pero sa mga kakilala ninyo, or kayo ay kumakausap pa ng mga patay, kumakausap pa kayo ng kung sino-sino dyan, or pinipicturan pa ninyo at kapatid, idolatry yan, magpo-fall yan sa idolatry. I really would like to share this morning about this. Hindi ko alam bakit ito yung pinashare sa akin. God cannot be manipulated. Hindi na pwedeng i-bribe ang Diyos, kapatid. He is the King of Kings and the Lord of Lords. You better understand that idolatry is dangerous. It can be idolatry of the heart, idolatry of the mind. Knowing that when God is, that is why we need to read the Word of God. Kaya dapat, alam mo yung salita niya. Alam mo yung salita ng Diyos. Old, New Testament, alam mo yan. Inaaral mo yan. You read the Word of God day and night. You meditate on it. Iba yung meditation, iba yung reading lang. You meditate on the Word of God. Bakit? Para hindi tayo madaya. Romans 1:21. Malapit na to. Pakibasa. For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Okay? Isa pa. Romans 1:23. And changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and the birds and the four-footed animals and creeping things. Romans 1:25. Who exchanged the truth of God for lie, and worship and serve the creature rather than the Creator, who is blessed forever and ever. Romans 1:26. For this reason, God gave them up to vile passions, for even their women exchanged their natural use for what is against nature. Romans 1:28. Furthermore, just as they do not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, so that they do what ought not to be done. 29. Their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossips. Ano ang root cause? Idolatry. Nabasa natin. Yun ang root cause. Idolatry. No? Grabe yan. Okay. Patapos na ako. Hindi pwede yung creative, yung creator. Creator yan eh. Si Lord yan eh. Hindi pwede tayong sasamba sa created things. Hindi pwede yun. Kapatid, kung ikaw ay may ganyan, naging disobedience. Ang disobedience to parents are byproduct of the violations of the first and second commandment. Nabasa natin yan kanina. Okay? So if you put God first in your heart, if God is God in you, you obey Him, you obey your parents. Gentlemen, if God is first in your life, gentlemen, no? Definitely, magiging faithful ka sa asawa mo. Ikaw naman, women, if you put God first in your heart, magiging faithful ka rin sa spouse mo.
Diba? Ganun yun. Ganun yun. Any sin when it is, when your will is not make God first in your life, doon papasukin ka ng idolatry. Kaya yung commandments, yung mga utos ng Diyos, yung law ng Lord, that is to protect you and me. Okay? So yung kaninang nabasa natin, may mga progression of sin diyan. Nakita natin, nabasa natin yon. So, let's not worship the object. Because worshiping the object is very dangerous. Because we are giving power to every picture you are worshiping. No? God is a precious God. Kahit ikaw, ako, precious yan sa sight niya. Kanina I was worshiping, ang lumalabas sa akin, you are a precious God. I am your precious child. I don't know why. Yun yung lumalabas. And I really love the worship kanina. Lalo na yung I love you, Lord. My God, parang ayoko nang matapos. No? When you love the Lord, when you sing lullaby to the Lord, when you sing a love song to the Lord, alam mo ba, please na please yung Lord. Alam mo ba yon? Yung I love you, Lord lang kanina, grabe talaga. No? Diba? Idolatry, kuminsan, akala natin, okay yan sa una, pero hindi mo alam, nagiging parang kinakain ka na, nilalamon ka na. Yung parang kumunoy, lumulubog ka na doon. Okay, madaliin ko na lang to. Sabi dito, ano daw yung pinakamahalaga sa'yo? What is the most important to you? Q&A tayo, ha? What? Patapos na ako. Bibilisan ko to. Q&A tayo. What is the most important to you? Sige. Okay. Spouse ba? Children ba? Family? You don't need to answer me. Look at this. All of the above. What is important to you? What do I love most? Sagutin niyo yan sa isip niyo. What gives you the greatest joy? What makes you very angry? Kapatid, dito natin makikita yan eh. Susuriin natin yung sarili natin. Ito yung mga tanong na to. Sige nga. Simple test lang yan about idolatry. Diba? Simple test. Meron akong friend. She's a friend of mine. Yung asawa niya pumunta ng US. Nung pumunta siya ng US, nag-asawa ng dalawa. And then after 12 years, bumalik ng Pinas. Bumalik. Nag-split siya. Dinivorce niya yung unang asawa niya. May asawa siya dito Dinivorce niya yung unang asawa niya. Doon, pagdating na doon, nag-asawa ulit after the divorce. Nung na-divorce ulit, nag-asawa ulit. No? Asawa ulit. Bumalik ngayon ng Pilipinas kasi may kinasal na kamag-anak sa Cebu. Alam mo ba, ang reaction ng friend ko, he's a friend of mine kasi magkasama kami sa real estate. Magkasama din kami sa church. Bali, ako yung, anong tawag doon? Yung parang, mini-mentoran ko siya. Dahil ako nga ay galing din sa ganon na sitwasyon. I was separated with my husband and God restored my marriage. No? Pero, na-bless din ako sa kanya kasi na-impart ko sa kanya na, kapatid, alam ko nakadalawang asawa yan sa US. Tapos nung dumating siya, sabi niya, darating lang siya para umattend ng party, ng wedding sa Cebu. Pero alam niyo ba, nung umattend, sabi ko, basta sis, tatanggapin mo siya. Papakita mo pa rin na ikaw yung iniwanan niyang asawa. Oh, di ba? Iba yung strategy namin eh. Strategic din ako pag ako nagka-counsel. Huwag mong ipapakitang
angry ka o galit ka, mad ka sa kanya. Pakita mo yung mga anak mo, umayos naman, gumanda yung buhay, ganyan, mga matatalino, ganyan, ganyan. Alam mo, what she did? Ginawa niya yun. What a wise person. Alam mo, pagbalik ng asawa niya ng States, binenta yung mga ari-arian, bumalik ng Pinas, nagsama ulit sila. All glory to God. Why? Ang ginawa niya, hindi niya ginawang idol yung asawa niya. Ang ginawa niya na inuna niya ay ang Lord. So, nandun yung forgiveness, yung mercy, yung patience, yung joy. Alam mo yun, nung nag-meet sila, nakalimutan yun lahat. Parang na-amnesia. Sabi niya, Sister Maricel, pambihira ka naman. Ginaya mo ako sa'yo, na-amnesia. Ha? Ba't ka naman ma-amnesia? Eh, kasi nakalimutan ko lahat yung mga ginawa nito sa aking kalokohan. Pero alam niyo, ang one good thing, nakilala niya ang Lord. In-embrace niya ulit yung family. Now, they are very happy as family. You see, pag inuna mo si Lord, and all these things shall follow. Restoration, redemption, ano pa? Prosperity, and all these things. Pag si Lord, ang inuna mo, siya yung Diyos mo. Diba? What a beautiful family now. Grown up na rin yung mga anak. Kasi halos kasabayan ko yung mga anak niya. So sabi ko sa kanya, choose to forgive than to hurt. Kasi hurting siya eh. So choose to forgive. Diba? Kasi yung faith mo can stand the test of time. Your faith can stand even a stormy marriage. It can stand. Alam nyo ba yon? Kaya imposibleng, ay wala na, tapos na yan. No? Sa Lord, merong pagkakalagayan yan. Yung mga sira-sira, may pagkakalagayan yan sa Lord. Pag siya ang inuna mo. Yung empty pockets, kayang lagyan yan ng Lord. Kayang magpadala ng Lord. Yung sakit, karamdaman, kaya niya yan. Siya yung nag-create sa'yo eh. Ano pa ang kulang sa'yo, kapatid? Unahin mo ang Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. No? So, to end, nais ko sanang itanong sa inyo, meron ka bang ganyan? Yung mga nasabi ko, meron ka bang ganyan? Kaunti lang. Siguro talaga wala talagang may ganyan. Baka ako lang. Ay, mali yata yung na-preach ko, Lord. Siguro, meron bang may ganyan? Tangan na lang kayo, hindi makikita ng kapwa nyo. Meron. Pwede ba nating, let's rededicate our lives to God. And kung meron tayong ganyan, kapatid, ang gagawin lang natin, hihingi tayo ng tawad sa Lord. Kung naging Diyos-Diyosan natin ay asawa, anak, naging Diyos-Diyosan natin hanap buhay, pera, mga bagay na hindi dapat yan ang maging Diyos sa iyo. Mga kapatid, we can bow down before the Lord and let's seek the Lord. Let's ask the Holy Spirit kung ano pa yung dapat iayos sa atin. Kung may natitira pa dyan, paayos natin sa Lord. No? Hindi naman ako mag-aayos niyan. Si Lord po. Ang Lord ay mahabagin, ang Lord ay mabuti. Sabi niya, we all fell short of His glory. Pero I want you today to realize all these things. I want you to come to the Lord. I want you to surrender all these idols in your life. Baka yan nandyan pa kahit baka kailangan ng deliverance, baka kailangan ng pag-aayos sa ating mga puso ng Lord. Sige po, tayo po ay let's all bow down in prayer. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa inyong salita. Lord God, tunay nga na kayo ay Diyos. There's no other God apart from you. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe na ito. Paalala para sa amin, Lord God, na kayo lamang ang aming sambahin sa spirito at katotohanan. Panginoon, malaya ka pong kumilos sa aking mga kapatid.
Malaya po kayo, Panginoon, na patuloy na magbago sa amin, Lord. Holy Spirit, kayo lamang po ang kayang nakakakilala sa amin. Minarkahan niyo kami ng inyong spirito that guaranteed, Lord God, that we are yours. Father, in the name of Jesus, I thank you, Lord God, for this wonderful day. I thank you, Lord God, for reminding us once again that idolatry is dangerous, that idolatry will causes sin, Lord God. This is the root sin of many sin. Lord, in the name of Jesus, bring deliverance right now, O God. Lord, sa mga kapatid ko, Panginoon, na kailangan nila kayo, Lord, hipuin niyo po sila pamula ulo hanggang talampakan. Pagkalooban niyo po sila, Panginoon, ng kapangyarihan na magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Panginoon Diyos, kayo ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Sa oras na ito, Lord God, we want to serenade you with this song, I Love You, Lord. Brothers and sisters, let all rise up and sing to the Lord a love song. Feel free, brothers and sisters, kung paano nyo i-express yan sa ating Diyos. Hallelujah. Sing it once again. The presence of the Lord.
Tunay nga, Panginoon, na napakasarap sa iyong presensya. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang aming Diyos. Tunay nga, Panginoon, na mabuti kayo. Salamat, Panginoon, as we surrendered all our lives unto you, Lord God. We dedicate our lives to you. Salamat po, Panginoon. Kayo lamang ang maitaas at mapapurihan sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng amen. Hallelujah!